Habang nasa klase ay panay ang buntong hininga ni Britney. Habang hindi mawala sa kanyang isipan ang ginawa nilang dalawa ni Kenji ng umagang iyon. Hindi siya makapaniwala na hinayaan niyang may mangyari sa kanila ng ganon-ganon na lang. Masyado siyang nadala ng init ng katawan na hindi na napigilan. Naisip pa nga niya na marahil kaya walang nangyari sa kanila ni Maki ay dahil ang katawan lang ni Kenji ang kilala ng katawan niya. Mahina siyang natawa nang sumagi yun sa isipan. Niwala pa itong gamit na proteksyon na baka mamaya ay biglang magkaroon ng hindi inaasahang bunga. Hindi niya rin sigurado kung malinis ba ito o ano. Bakit pa kasi hindi siya nag-iisip? Panay din ang sulyap ng mga mata niya sa oras sa rilong nasa bisig niya. Hindi na siya makapag-concentrate. Parang yung naganap lang sa kanila kanina ng dating asawa ang paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip. At ang linaw pa, nahihibang na ba siya? Bakit hindi niya magawang iwaglit yon? Alam niyang hindi normal sa dating mag-asawa na muling may mangyari. Pero heto siya, tinayaan niya. Noong sila ni Maki, ingat na ingat siya. Miss Joanna, nabalitaan mo na ba? Naku, hindi ka maniniwala kapag nalaman mo to. Habang nag-aayos si Britney ng mga gamit sa kanyang bag upang makaalis na ay lumapit sa kanya si Desiree. Nagpaalam na siya sa kanila na maihahatid lang sandali sa airport nang tanungin siya kung sino ay hindi niya sinagot at nagkunwaring wala siyang anumang narinig. Napaangat ng mukha si Britney mula sa kanyang bag patungo sa mukha ng babaeng lumapit. Blanko siyang umiling dito upang tumugon dito. Ang alin? Tungkol saan? Hindi natuloy ang kasal ni Maki sa fiancé niyang actress. Napakunot na ng noo si Britney. Hindi siya interesado pero nagtataka na rin kung anong dahilan noon. Bakit naman? Nagpalinga-linga muna si Desiree sa mga kasamahan na abala sa kanilang mga ginagawa. Sinigurado na walang nakikinig dahil hindi pa yon nasasabi sa media ng aktres. Malamang hinahanapan pa ng rason. Yung rason na hindi paghihinalaan na gano'n ang ugali niya kung kaya naman hindi natuloy ang kasal nila. Kasi few days ago bago ang kasal ay naabutan ni Maki na sinasaktan ng babae ang kambal. Inuwi siya sa bahay ni Maki para makabanding ang mga anak. Ayun, hindi naman pala mahilig sa bata at hindi tanggap na may anak ang mapapangasawa niya. Otomatikong kinansel ni Maki ang kasal kasi alam mo na, puro sugat ang dalawang braso ng mga bata sa kakakurot nung talimpandas na babaeng yun. Ipinagkibit lang ni Britney yun ng balikat. Medyo nahabag siya sa mga bata pero wala naman na siya dong magagawa. Saka matagal na rin silang hiwalay. Pangit naman kung boboses siya na hindi niya alam ang buong nangyari sa kanila at nalaman lang ang tungkol doon sa pinsan ni Maki. Isa pa, wala na siyang pakialam. Batid niyang may pagkamakulit lang talaga at may ugaling ibang mga anak nito. Lalo na sigura't walang anak ang babaeng magiging asawa. Palaaway din ng kambal. Naalala pa nga niya noon na mag-away si Caleb at Noah dahil sa laruan. Pero dahil sanay naman siya ay nagawa niyang maayos yun nang hindi sila nagkakasakitan at kalauna naman ay nagkasundo na rin na parang tunay na magkapatid. Sabi ko nga nung nalaman ko okay na kayo na naghanap pa siya ng iba. Kasundo ka ng mga anak niya hindi ba? Ano pa bang hinahanap niya? Saka ikaw na yan, bakit ka pa niya nagawang pakawalan? Nakakaloka? Ngumisi lang ng hilaw si Britney. Hindi na nagkomento pa dahil nagmamadali na siya. Kung hindi pa siya aalis, may iwan ng flight si Kenji. Baka magwagi pa ito sa nais na pag-cancel niya ng flight. Idahilan lang sa kanya na naiwan siya ng flight dahil i-rebook niya yon. Baka kumain pa yun ng ilang araw. Mahirap na. Paniguradong hindi niya may iwasan ito lalo na't muling nagkatikiman. Bagay na hindi pwedeng mangyari. Sorry Desiree, I have to go. Marahang tapik niya sa isang balikat nito kahit na halatang may nais pa itong mga sabihin. Alam naman itong aalis siya. Baka maiwan ng flight ang ihahatid ko kapag nagtagal ako. O sige Miss Joanna. Ganun na lang ang gulat ni Britney pagdating niya ng townhouse na naroon ng dalawang bata. Mugtong-mugto ang kanilang mga mata. Nakabihis sila ng school uniform pero wala naman sila sa school. Mukhang nahulaan na niya nang malaman ay nagpaalam si Kenji na babalik na ng Pilipinas. Tapos ang dalawa ayaw magpaiwan ng school dahil gustong makihatid sa airport. Pareho itong nakakarga sa hita ni Kenji na nakaupo sa sofa at nasa gilid nun ng kanyang dadalhin pa uwing maleta. Yakap ni Andrea ang leeg nito. Si Noah naman ay nakahilig sa isa niyang balikat. Halatang sinusulit ang bawat sandaling natitira sa kanila. Bakit wala sila sa school? Hindi ba sinabi ko papasok sila ngayon? Lunes na Lunes. Pagsasatinig ni Britney ng mahinahong boses. Pilit na pinaparamdam hindi siya galit sa mga bata at saka baka lalong umiyak. Lumingon na ang mga maid sa kanya na nasa may pintuan pa lang. Ganon din si Kenji na namumulang mga mata. Hindi man lang guilty ang mga tingin nito.
Napahilot na si Britney sa kanyang noo. Hindi dapat na nagpaalam si Kenji na aalis dahil paniguradong aalma talagang mga bata. Nag-usap na sila tungkol dito. Hindi niya alam kung sinadya ba ni Kenji upang mas asarin siya. Aalis na nga at lahat ito eh. Noah, Andrea, bakit nandito kayo at wala sa school? Ulit niya na tinawag ng pangalan ng dalawang bata. Nang marinig ni Noah ang kanyang pagdating, ay mabilis tong bumaba sa hita ni Kenji at sumalubong sa ina. Habang papalapit, ay hindi na mapigilan ng mga hikbi nito na tila ba nagsusumbong na sa kanya. Mommy, uuwi na si Daddy. Tapos ng vacation niya. Gusto namin sumama ni Andrea ang maghatid sa airport. Huwag ka nang magalit please. Hayaan mo na kami sumama ni Andrea na maghatid kay Daddy. Agad itong kinarga ni Britney dahil nagsimula na itong muling umiyak. Masuyo niyang pinali sa mga luha ng anak. Bilang ina, nasasaktan siyang nakikita ito ngayon na umiiyak. Noah, may trabaho ang daddy sa Pilipinas. Hindi ba't nangako naman siya na babalik ulit dito kapag may free time siya? Pilit na suyo niya sa anak. Hindi dapat mangyayari yon kung hindi alam ng mga bata na ngayon ang uwi ni Kenji eh. Gusto tuloy isipin ni Britney na sinadya ni Kenji na ipaalam sa mga batang aalis na siya. Bagay na hindi totoo. Nagawa ng ihatid ni Kenji ang mga bata sa school kanina. Naiwan si Tina na maghihintay at bantay nila. Dumaldal ito sa kasamahan na umabot sa pandinig ng dalawang bata na papasok pa lang ng room. Pinilit nilang umuwi ng bahay. Nang hindi payagan ng teacher ay naglupasay sila at nagtantrums. Kaya walang nagawa ko hindi ang pauwi na sila kahit nakapapasok pa lang. At nang nasa bahay na sila, pababa na si Kenji ng hagdan bitbit ang kanyang maleta. Doon na mas bumuhos pang luha ng dalawang bata. Naiyak na din si Kenji dahil sa kanilang dalawa. Ang ganda na ng pagkakahatid niya sa kanila kanina sa school. Pasensya na po Madam Britney, ako po ang may kasalanan. Si Tina na inamin kay Britney ang tunay na nangyari kung paano at bakit nalaman ng mga batang pag-alis na gagawin ng kanilang ama sa araw na yon. Walang nagawa si Britney kung hindi ang isamang dalawang bata sa paghatid kay Kenji. Ano pa nga bang magagawa niya ay naroon na sila sa sitwasyong iyon. Gaya ng kanyang inaasahan, sa loob pa lang ng sasakyan ay paninahikbi nila na parang wala ng chance na muli pang makita si Kenji. Lalo nang pumasok na sila sa loob ng airport. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga. Parang nais pagsisihan na pinagbigyan ng dalawa dahil doon pa talaga dumayo ng kanilang pag-iyak. Nang makahulugan niyang tinignan ang dalawang bata matapos na yumakap muli kay Kenji na panay ang tingin sa kanya. Unti-unti silang tumigil sa pagluha. Alam kasi nilang mangyayari. Pagagalitan niya ang mga ito pagka-uwi ng bahay. Bye Daddy! Paulit-ulit na gano'n ang saad ni Noah at Andrea na kumakaway pa ng isang kamay kay Kenji. Lagi akong tatawag para hindi niyo ako mamiss. Kada matatapos sa trabaho, kada mamimiss kayo, nakatayo lang si Britney ilang hakbang ang layo sa kanilang mag-aama. Sa gilid niya ay naroon si Manang Elsa at Tina na sinama rin niya. Hindi pa kasi yun ang magiging iyak ng mga anak. Paniguradong habang pauwi, ngangalngal sila habang nasa loob ng sasakyan dahil sa magiging separation anxiety nila kay Kenji. Aalis na ako Britney. Papasok na ako sa loob. Sige, ingat. Pilit na hindi ipinakita ni Britney ang kanyang emosyon pero ang totoo noon ay kagaya na rin siya ng mga anak na gustong-gusto na umiyak. Ewan ba niya para siyang dinala ng tanawin yun sa nakaraan nila. Yun ang unang pagkakataong hinatid niya ito ng airport. Dati either kasama siya sa travel o kung hindi naman ay driver lang nitong nagdadala sa kanya sa airport kaya wala siyang gaanong recollection dati. Lakad na si Mommy. Papasok na ako. Akay ni Kenji sa dalawang bata papalapit sa kanilang banda. Mapanuri ang mga matang pinanood nila si Britney hanggang makarating sila sa kanyang harapan. Muling paskwat na naupo si Kenji sa harap ng dalawang bata. Muli silang niyakap at parehong tinaniman. Ang halik sa kanilang noo na para kay Britney ay napakagandang tanawin sa kanyang mga mata. Panigurado na kapag hindi siya busy, gagawa niya ng portrait ang scenes na yon upang maging collections niya. Next month, pipilitin kong bumakasyon at puntahan kayo kahit na ilang araw lang ako dito. Pangako ni Kenji na parehong pinalis gamit ang likod ng kanyang palad, ang mga luhang muling pumatak mula sa mukha ng mga bata. Tama ng iyak Noah, Andrea, huwag magpapasaway sa mommy ha? Maliwanag? Tango lang ay sinagot ng dalawang bata na halatang ayaw na magsalita. Nanatili ang tingin ni Britney sa kanila. Nang umahon sa pagkakaupo si Kenji ay mabilis na inilihis ang kanyang mga mata na nakatitig sa kanila kanina. Natatakot siya na maaninag nitong emosyon niyang kanina papilit na itinatago. Aalis na ako Britney. Muling sambit ni Kenji na ilang minutong tumagal ang tingin sa mukha niya. Naghahanap siya ng katiting na emosyon nito
na nagsasabing nalulungkot ito sa kanyang pag-alis. May nakita si Kenji pero mas pinili na lang niyang huwag isatinig yon. Namumula ng gilid ng mga mata ni Britney na pilit man itong itago sa kanya. Alam niya na nalulungkot din ang babae sa gagawin niyang pag-uwi ng Pilipinas. Kung nasa bansa lang sana silang mag-iina, hindi magiging mahirap para sa kanila ang pagkikita kahit na malalim ng gabi. Bagay na nagpabagsak pa ng balikat ni Kenji, isipin pa lamang ito. Mag-ingat kayong mag-iina dito. Gumalaw ang labi ni Britney ngunit ipinakita niya pa rin kung gaano siya katatag sa pagtatago ng emosyon. Tawag ka na lang kapag nasa Pinas ka na para makausap mong mga bata. Pilit ni Britney na pinasigla ang tinig kahit pa papunta na yun sa paghikpi. Huwag mo silang biguin sa pangako mo, Kenji. I will always. Parang maiyak na tugon ni Kenji na nagpakurap-kurap ng kanyang mga mata. Tumalikod na ito tumakbang ng ilan papalayo. Tumigil ito, muling humarap sa kanila. Titig na titig ng mga mata kay Britney. Namilog ng mga mata ng babae na makita niyang muling humakbang ito, pabalik ng hindi kumukurap at pinuputol ang tingin sa kanya. Naging masama ng kutob niya. Hindi nga siya nagkamali dahil nang muling lumapit si Kenji sa kanila ay mahigpit siya nitong niyakap. Hindi na siya doon nakahuma. Idagdag pa na bigla na lang siyang sinilang ilang segundong halik ni Kenji sa labi. Hindi lang yun, sa mismong harapan pa ni naman ng Elsa at Tina na halos hindi na makahinga ng makita ang ginawa ni Kenji sa kanilang among babae. Sabay namang napahawak sa bibig nila sina Andrea at Noah habang nakatingala sa mukha ng inang sobrang pulang-pula dala ng sobrang hiya. Mababanahagang pagkagulantang sa kanilang mukha nang dahil sa walang paalam na ginawa ni Kenji kay Britney na parang naistatwa na. Sa sobrang gulat ni Britney na hindi naman inaasahan na gagawin niya ni Kenji, hindi na niya nagawang mag-react upang umalma. At useless na rin naman kung gagawin niya. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Tatawag ako kapag pagdating ko sa Pilipinas. Si Kenji na halos mapunit ang labi sa laki ng ngiti na nagsimula ng humakbang papalayo muli. Animoy nakakuha to ng investor na matagal na niyang minimithi. Tulala pa rin doon si Britney na awang ang bibig. Bye kiddo. Bye Britney. Bye-bye, Daddy! Talo na ni Noah at Andrea na nauna na nagdiwang sa nakita nilang ginawa ng ama sa ina. Take care! Call us! We love you so much, Daddy! Duwit pa ng dalawang batang ilagay sa gilid ng bibig ang dalawang kamay. Wala na ang lungkot na nakabalatay sa kanilang mga mata. Napalitan niyo ng saya. Tulala si Britney habang nagmamaneho ng sasakyan pauwi ng townhouse. Ang inaasahan niyang mga batang nag-iiyakan pauwi ay kabaliktaran ng nangyayari. Naghaharutan ng dalawa na para bang hindi naglupasay kanina. Kasama sa likod ng sasakyan ng mga anak si Tina. Samantalang si Manang Elsang nasa passenger seat ay panay ang lingon sa kanya na para bang may nais na sabihin. Ngunit may pumipigil lang dito kung kaya naman hindi makapagsalita. Mommy, what if we go back to the Philippines? Para malapit na tayo kay Daddy? Sinawa na mahigpit ang yakap sa katawan ni Britney. Nasa kama na sila at naghahanda ng matulog ng gabing iyon. Willing kami ni Andrea ang mag-transfer school. Tama si Kuya Noah, Mommy. Para malapit na si Daddy kung dun siya sa work. Suporta ni Andrea. Alas 9 na yun ng gabi at nasa Pilipinas na si Kenji ng oras na yon. Nagawa na nitong makatawag kani-kanina lang. Hindi ito magawang masita ni Britney kung bakit ginawa yun sa airport dahil may bahagi ng kanyang puso na gustuhan niya naman ito. Hindi niya lang yun maamin sa lalaki. Mahirap lumipat. Marami tayong mga gamit. Ang mabuti pa ay matulog na kayo. Hingi ka ng tulong kay Daddy, Mommy. Kapag nalaman niya yun, matutuwa siya. Gate ni Noah na ikinailing ni Britney. Tinuturuan pa talaga siya ng mga anak niya sa pagdedesisyon, gayong alam niya naman kung ano ang mas makakabuti. Ayos na tayo dito. Hindi tayo uuwi ng Pilipinas. Kung gusto tayong makita ng Daddy, mag-e-effort yun papunta dito. Hindi kailangan na tayong lumapit sa kanya. Naintindihan niyo ba? Hindi tayo pulubi na manlilimos ng atensyon niya. Kung mahalaga tayo sa kanya, ilalagay tayo sa top priority ng daddy niyo. Tinupad ni Kenji ang kanyang pangako sa mga bata. Palagi ito naglalaan ng oras para tumawag at makipag-usap sa kanilang mag-iina kahit na halatang pagod ito sa kanyang trabaho at kita sa mata. Bagay na paunti-unting kinasanayan na ng katawan ni Britney. Napapangiti na lang siya ng lihim sa tawag nito. Napalapit pang mga bata kay Kenji kahit na magkalayo naman sila. Hanggang nang makaisang buwan nang nakauwi na ito ng bansa ay bigla na lang itong sumulpot sa kanilang pintuan nang wala man lang paalam. Nasa itaas dun si Britney. Nagpapalit ng damit ng pangbahay dahil galing lang na studio. Nagtataka kung anong kaguluhan siya ibaba dahil sa irit.
at mga halakhak ng mga anak na halatang tuwang-tuwa. "Mommy! Daddy's home!" Si Noah nang marinig na sumarang pinto ng silid nila sa itaas na palapag. Natawa si Britney. Mukhang pinagtitripan na naman siya ng mga anak na madalas nilang gawin. Napatigil sa pagbaba si Britney nang makita niyang naroon nga si Kenji. Malapad ang ngiting nakatingala at inaabangan ng kanyang pagbaba. Karga nito ang dalawang bata na halatang walang katumbas na ligaya ang saya. Sa itsura nito, bababakas ang labis na ligaya sa kanyang mga mata na muli silang nakitang mag-iina. "Oh, you're here." Tanging reaksyon ni Britney pinagpatuloy ng pagbaba ng hagdan. Hindi niya alam na seseryosohin nito ang sinabi sa huling tawag nito sa mga anak na pupunta ngayong linggo. Ang buong akala ni Britney ay ine-etchos lang sila ni Kenji. Pero hindi pala. Narito nga ang dati niyang asawa sa harap, ngiti-ngiti sa kanya. "Kamusta ang flight?" Magaang tanong ni Britney pag-apak niya sa huling baitang na hagdan. Hindi siya sinagot ni Kenji na ibinaba ang dalawang bata at mabilis siyang pinuntahan. Kagaya ng ginawa nito sa airport na nakaw ang yakap at halik, ganun din ang ginawa nito sa kanya ngayon sa kanyang pagbabalik. Hindi naman pumalag si Britney na namulala ang mukha at naikurap ng paulit-ulit ng kanyang mga mata. Tumakbo palapit sa kanila ang dalawang bata upang muling magpakarga kay Kenji na pinagbigyan naman kaagad ng lalaki habang nakangiti pa rin. Halatang naliligayahan. "May pasalubong ang daddy sa inyo." Maligayang turan pa nito na maliit na ikinangiti lang ni Britney habang pinagmamasdan na sila. Napalis ang ngiti niya nang makita niyang nanunuksong mga tingin sa kanya ni Manang Elsa sa may gilid ng pintuan. "Talaga, Daddy?" "Yes, Noah." "Bilin-bilin niyo sa akin yon, hindi ba?" "Thank you, Daddy." Inayos ni Britney ang hilat ng mukha at lumapit na sa mag-aama upang makiusisa kung anong pasalubong nito sa mga bata. 3 araw lang na namalagi doon si Kenji dahil busy ito sa kanyang kumpanya at syempre, sinulit nilang 3 araw na yon. Hindi pumayag si Kenji na walang mangyari sa kanila ni Britney, na kahit nakatabi nilang dalawang batang matulog, nakagawa pa rin ng milagro ang dalawa na hindi nila nagigising ang mga to sa ingay nila. Subalit sa pangalawang round ng huling gabi niya doon, kinailangan nilang lumipat ng silid upang mas maging malaya pa silang makagalaw, lalo na't halos puno ng pananabik ang bawat halik kahit pa isang buwan lang na hindi sila nakikita sa personal. "Let's get married, Britney." Mahinang bulong ni Kenji habang nakasubsob sa leeg ni Britney ang mukha. Gusto niyang muling pakasalan ito nang hindi na sekreto. "Sa simbahan o kahit saan mo gusto. Gusto ko magpakasal ulit tayo." "Ayoko, Kenji." Mabilis na napabangon si Kenji sa kanyang narinig na sagot ni Britney. "Anong ibig mo sabihin? Ganito na lang tayo? Paano kung makabuo tayo?" "Hindi ako papayag doon." Napabangon na rin si Britney, sinalubong ang galit ng mga mata ni Kenji. "Hindi tayo makakabuo." "Gaano mo nasisigurong hindi tayo makakabuo? Are you taking pills?" "I am not using any condoms." Bumaba na si Britney ng kama. Napahilot na sa kanyang sentido. Irregular ang period niya kung kaya alam niyang hindi siya mabubuntis. Minsan, 2 to 3 months siyang walang dalaw kung kaya alam niyang hindi siya noon fertile. "Britney, wag mo sabihin sa akin na pinatanggal mong matres mo. Did you?" Walang humor na natawa si Britney. Ano siya, hibang? Bakit naman niya gagawin ang bagay na yon? "Bakit hindi ka makasagot? Paano mo siguradong hindi ka mabubuntis?" "Sa loob yun." Iniikot lang ni Britney ang kanyang mga mata. Ayaw na sana niya mag-explain pa dito pero parang hindi to titigil hanggat hindi niya nalalaman ng sagot sa tanong na gumugulo sa kanya. "Irregular ang period ko kaya imposible na." "Bakit irregular? Nagpa-check up ka na ba? Baka kung ano na yan." "What the hell, Britney? Pinapabayaan mo sarili mo?" OA nitong reaksyon ay kinabukanan ng bibig ni Britney. Hindi makapaniwala. Kung makareact ito parang cancer ang sakit niya. "Hindi ba't ang sabi ko sa'yo alagaan mo sarili mo? Paano kung magkasakit ka na naman? Paano?" Humalay na sa kabuuan ng silidang tawa ni Britney sa reaksyon ni Kenji. "Goodness, Kenji. Normal lang naman yon. Hindi naman din ganun katagal na wala akong..." "Hindi, magpapacheck up ka bukas. Sasamahan kita bago ako bumalik ng Pilipinas." Nahulog ng panga doon ni Britney dahil alam niyang pipilitin siya ni Kenji na magpa-check up. "Hindi pwede. May exhibit akong pupuntahan bukas at..." "Cancel your schedule. Uunahin mo kalusugan mo kaysa sa exhibit na yan. Magpapa-check up ka." Hindi na nagustuhan ni Britney ang pagmamandong ginagawa sa kanya ng dating asawa. Hindi na siya natutuwa pa. "Bakit bang bossy mo? Magkaano-ano ba tayo? Bakit pinapangunahan mo ko sa desisyon ko?" Natigilan si Kenji na natiling nakatingin sa kanyang mukha. Kitang-kita ni Britney ang dumaang sakit sa mga mata nito. Para tuloy nais ng babaeng bawiin ang kanyang sinabi. Alam naman niyang concern lang sa kanya ang lalaki.
Pero sobra na, pakiramdam niya ay parang gusto na naman siya nitong hawakan sa kanyang leeg at gawing puppet kagaya ng dati. Pwede ako magpa-check up after ng exhibit kahit na hindi kita kasama. Bumaba ang tono ng boses ni Britney. Hindi nagsalita si Kenji na pinulot ng kanyang mga damit at walang imik na sinuot iyon sa kanyang katawan. Pinulot niya na rin ang saplot ni Britney at sinubukang isuot sa kanya. Tila nahipnotismo siyang sumunod sa gusto nito. Matapos noon ay iniwan na siya sa loob ng naturang silid at bumalik na kung saan ang dalawang batang mahimbing pa rin. Puno ng guilt na sumunod si Britney kay Kenji. Nasa tabi ito ni Noah at wala sa pwesto kung saan siya nahihiga. Hinayaan niya lang ito hanggang sa makatulog sila ng gabing iyon. Kinabukasan pagising niya, wala na si Kenji. Nagtaksi ito patungo ng airport dahil sa early flight niya. Ang buong akala niya ay galit ito sa kanya, ngunit ang totoo ay kailangan niyang kagad na umuwi ng dahil sa may biglaang problema sa kumpanya at kailangan doon ng presensya. Wala ba siyang sinabi sa iyo manang Elsa? Kahit nabilin man lang sana? Wala, Madam Britney. Bakit hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Sa bagay, ang aga ng alis niya, maaga raw ang flight niya at hindi na kayo ginising ng mga bata. Yun lang ang sabi niya. Noong bumaba siya na nakabihis. May kausap din kasi siya kaya hindi ko na inusisa pa. Bumusangot na si Britney na lalo pang sumama ang pakiramdam dahil ang usapan nila ay ihahatid niya ito sa airport. Kausap? Sa cellphone? Mukhang pinapagalitan niya, parang sekretary niya.